We believe that the Bible is the sole basis of faith and service to God. There is absolutely nothing in the Bible that specifies feast for a specific religious services. Ang pera nyo o ang abuloy ninyo, nagagamit na po ito na puhunan o kapital para kumita ng bayad. Kaya hindi po totoo na ang tanging batayan nila ay ang banal na kasulatan. Kapag ka po ang tanging batayan mo, ang banal na kasulatan, hindi po kayo kikita ng bayad. Sa makatwid po, iba yung turo sa gawa o sa isinasagawa nila. Yan po ay hindi na po bagong bagay. Ang ating Panginoong Kristo, meron din po siyang nakikitang ganyan. Yan ang mga eskriba at pariseo. Ano po ang sinabi ng ating Panginoong Kristo? Aklat po ng Mateo, Kapitulo 23, talatang 3, Magandang Balita, Biblia. Ito po ang ating matutunghayan. Panoorin po nyo sa TV screen. Kaya't gawin ninyo ang itinuturo nila at sundin ang kanilang iniuutos. Ngunit huwag ninyong tularan ang kanilang gawa, sapagkat hindi nila isinasagawa ang kanilang ipinangangaral. Kaya hindi na po kayo mabibigla kung palabasa kayo ng Biblia. Dahil sa panahon po ng ating Panginoong Kristo, iba yung turong itinuturo nila o ipinangangaral nila kaysa dun sa isinasagawa nila. Ganyan din po si Manalo at ang kanyang mga ministro. Iba yung turo. Kung papansinin nyo yung turo, ang lumalabas lang, pure voluntary contribution. Pero kapag sinuri mo, kumikita pala siya ng bayad. Hindi sumasapat sa kanya yung voluntary contribution. Papaano po niya nagagawa yan? O papaano siya kumikita ng bayad? Sa kabila ng paniniwala niya ay ang tanging batayan niya ay ang banal na kasulatan. Si Manalo po kasi bumuo ng church administration. Sa anong layunin? Bakit siya bumuo ng church administration? Ganito po ang ating mababasa sa isang pasugo. Panoorin nyo sa TV screen. In no way should these administrative rules of the church contradict the doctrines of the Holy Scripture, lest the very purpose of commissioning the church administration would have been defeated. Ang layunin po ng pagkabuo ng tinatawag nilang church administration para gumawa ng administrative rules. Ang administrative rules, ito ang ipatutupad nila sa mga kaanib. Sa makatwid po, ang gumawa ng administrative rules ay mga tao. Sumusunod ka sa tao. Sa anong layunin, bakit kailangan nilang gumawa ng administrative rules? Para kalabanin po yung tinatawag na God rules. Kapag ka pinalaban mo yung God rules, alagad ka po ng demonyo. Yan po ang ating mababasa sa aklat po ng 1, Kapitulo 8, talatang 44. Aklat Magandang Balita, Biblia po. Ang diablo ang inyong ama, at kung ano ang gusto niya, iyon ang inyong ginagawa. Siya'y mamamatay tao na sa simula pa, at kalaban ng katotohanan, at di matatagpuan sa kanya ang katotohanan kahit kailan, kung siya'y nagsisinungaling.
likas na ito sa kanya, sapagkat siya'y sinungaling at ama ng kasinungalingan. Ang administrative rules na ginawa po ni Manalo ay mula po sa mga aral ng demonyo. Kaya dapat ka pa ngang magpasalamat kung ang tawag sa iyo ay Iglesia ni Manalo. Kung susuriin po natin ng maayos, ang sinusunod mo ay mga aral ng demonyo. Yung mga aral ng demonyo ginawang administrative rules. Kasi po, hindi po nila pwedeng ipakilala na yung administrative rules nila ay mula sa aral ng demonyo. Ibig sabihin, irektahan mo yung mga tao. O ito, mga aral po ng demonyo ang ating sinusunod, hindi po. Kaya kailangan yung mga aral ng demonyo, i-convert mo ng administrative rules. Ano po yung mga aral ng demonyo na yan na ginawang administrative rules? Halimbawa po, yung turo ni Kristo. Ipinakikilala ng ating Panginoon Kristo na yung upahan o yung bayaran na pastor, hindi tunay na pastor o ministro. Mababasa yan sa aklat po ng 1, Kapitulo 10, talatang 12 hanggang 13. Pero ano pong ginawa ni Manalo? Nagpapaupa. Kaya yung evangelical college niya, meron pong bayad. Sino man po sa mga miyembro niya na gustong mag-aral, babayad. Ang isa sa mga aral pa ng demonyo ay yung pagninegosyo ng pasugo. Ikalawang Korinto 2:17, Today English Version. Ipinakikilala ni Apostol Pablo na hindi sila nagninegosyo ng pasugo sa murang halaga. Si Manalo po nagninegosyo ng pasugo. Ang pasugo po ngayon, ang halaga niyan ay 25 pesos. Taglay po ni Manalo yung mga aral ng demonyo. Ginawa niyang administrative rules para hindi maipakilalang aral ng demonyo. Yan po ang dahilan kung bakit tayo nagbubulgar. Kaya yung pagkita ng bayad ni Manalo ay mga aral po ng demonyo ang sinusunod. Subalit ayaw po nilang ipakilala yan sa Katoliko Protestante na siya ay kumikita ng bayad. Ang pinalalabas pa lang niya ay voluntary contribution o pure voluntary contribution lamang ang kanyang kinikita. Kaya kailangan makapagtanong po ang mga tao sa kanila. Pwede po bang gamitin na puhunan o kapital ang abuloy para kumita ka ng bayad? Sana maintindihan po nyo para hindi na po sila makalabas o makapagturo sa labas. Hanggang sa loob na lang sila.